Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The views expressed by the host do not necessarily state or reflect those of RPN and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the host, the program, the management, and RPN. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Tuwing programa, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Yan. So magandang umaga muli mga kaplaneta at kapanalig sa Panginoon. No? Welcome sa ating programa sa Usapang Biblia dito sa radyo. Bakit sa radyo ba? Kasi meron tayong ano rin sa Facebook no? Yes, Facebook opo. at YouTube meron din tayong Usapang Biblia program doon. Ayun. Yan. So Okay. I hope naging okay ang inyong buong Domingo. Yes, opo. Tayo ay Totoo. napuspos po ng pagpapasalamat at papuri sa Diyos. Alam mo, Brother Alex, maraming pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. No? Opo naman. Kahit maraming mga nangyayaring aberya sa ating gobyerno ngayon. Yung usapang impeachment. Patuloy pa rin na mainit yan na usapin. At itong alam mo yung nabuhay uling kaso, yung itinapon sa Taal Lake, ano ba yun? Yung mga sabungero. Yes, binuway na naman. Mabuti naman at merong lumabas na witness. Talagang alam mo ang Diyos Diyos ng katarungan Maire-reveal lahat ng pagka talagang ang katotohanan ay lalabas at lalabas talaga yan, no? So ayan, Brother Alex, ikaw kumusta naman ang iyong buong linggo? Mabuti ang Panginoon sa kabila ng inulan na naman tayo. No? Oo nga Hindi nagkulang ang Panginoon dahil be thankful pa rin tayo sa Kanya. Oo, dapat talaga thankful tayo lagi sa Kanya. At actually, yan ang magiging topic natin ngayong hapon. Hindi niya tayo ginugutom sa kabila. Hapon, umaga pala, bro. Thankful, even there's nothing left. Yes, opo. To be thankful, sabi nga. Hallelujah. Pero of course, bago natin ito umpisan, Brother Alex, i-open mo muna sa panalangin. Sige po, tayo'y manalangin. O Diyos na nandyan sa kataas-taasan, pinupuri ka namin sa pamamagitan na naman ng ang aming programang ito, Panginoon Diyos, sa tulong nyo. Dakila ka, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dahil kayo ang lumikha ng langit at lupa, Panginoong Diyos. Panginoon, dito muli kami, Panginoong Diyos, na maging ang aming buhay, mingi po muli ng pagpapakumbaba sa inyo, na makita sa amin ang inyong kapangyarihan. Una sa lahat, Panginoon, ang gagamitin nyo, dinadalangin namin si Pastor Ramil
na maging ang kanyang buhay, ang kanyang talino na pinagkaloob mo sa kanya, ito po'y magamit muli sa umagang ito, Panginoon. At maraming salamat sa programang ito, sa ministry na to, sa Radio Ronda Ministry. Muli, Panginoong Diyos, ikaw lamang ang maparangalan sa pagkakataon na ito, dahil hindi namin magagawa ito kundi sa tulong niyo, Panginoong Diyos. At salamat muli sa umaga na pinagkaloob niyo na kami naririto muli. Panginoon, ianda niyo, Panginoong Diyos, ang lahat ng makikinig upang sa ganoon, ang mga salitang ito ay matandaan nila sa tulong niyo. Mula sa simula, inawaksi namin ang gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen, Brother Alex. So, baka meron ka munang announcement before we continue. Announcement na po. Oo, baka meron kang gustong ipaalala. Kaya, Sige, bago mo i-announce, i-greet muna natin itong Sige. ating mga masugid na sumusubaybay. Si Sister Mary Ann Villegas is watching Amen. with us right Morning, now. Good good morning. Sister, salamat po sa iyong pagsubaybay. Ito ay isang ating magiting na manggagawa. Okay, any announcement, Brother Alex, bago tayo magsimula? announcement po, sa tuwing magko-question and answer po tayo, ayun po, yung number ko naka naman po dyan, indicate 0970-166-2668. Ayun po. At ngayon sa mga announcement din, pwede rin po kayong on air kung gusto nyo pong may mga katanungan. Pwede po yun. Pwede po ba yung mga biblical question? mga biblical question. Kung meron po kayong gusto talagang naguguluhan kayo, sasagutin po ng Bible yan. At counseling, baka may gusto rin yun humingi po. ng payo. Yes. Nagko-counseling po din si Pastor. Nag-ano din po lahat yan. Nagkakasal mga din. mga issue sa buhay. Okay, opo. Pwede po. Halimbawa, sino ba ang sasagutin ko? Yun, pwede yun. Ito on air, pwede po nating lahat. i-discuss yan. Sa mga question and answer, text po nyo lang. I-text nyo o i-message nyo lang dyan. Pwede dyan sa Facebook Live natin or mismo po doon sa mga contact number, pwedeng i-message nyo kami doon para mabasa na lang natin. Pero of course, doon sa question and answer, tawag yun. Tawag po. So, i-prepare natin yan dahil of course, meron tayong mga cash prizes dyan. Yes. Abangan po ninyo kung ano yung mga katanungan. At paki-share and subscribe na rin po para mas maraming Yes, opo. maabot itong ating radio ministry. So, yan. Basahin nga natin na Brother Alex, ito ating pinaka-teksto sa Habakuk chapter 3 verse 17 hanggang 19. Okay po, ang ating teksto ngayon nasa Habakuk chapter 3 verse 17 to 19. 19. Ito po ang sabi sa sulat. Bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng ulibo mabalam at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot, ang bakaan sa mga silungan. 18. Mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. 19. Ang Diyos na si Yahweh ay aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa at iniingatan ligtas kahit sa kamunduan. Amen. Ayan, amen. So, actually ito ay, paano mo? Pasuyo mo kay... Wala na naman to. Actually, ito ay sinulat ni Prophet Habakuk. Sinulat niya ito to announce o to announce o to proclaim about God's plan na gagawin niya dito sa Judah or Israel. At makita natin dito sa ating teksto na kung saan sinasabi ni Prophet Habakuk yung mga mangyayari na gagawin ng Diyos. At makita nga natin dyan na may darating na actually kahirapan o famine
sabi kasi ni Prophet Habakkuk diyan na yung mga pananim ay hindi magbubunga. Yung mga sinasabi diyan eh. So in short, nagkakaroon ng panahon ng paghihirap o kahirapan na dito. At ayan ay resulta nga kasi ng parusa. So in short, God during this time ay sinasabi niya na ididisiplinahin niya ang Judah. Remember, ang Diyos kasi kapag itinuturing kanyang anak, minamahal kanyang anak, ay may turo sa Biblia sa Hebrew chapter 12 na dinidisiplina ng Diyos ang kanyang itinuturing na anak. So, pero itong pangyayari nito actually ay kumbaga sa warning pa lang. But later on, it was fulfilled. Mababasa natin yung katuparan ng parusa ng Diyos dito sa Judah. Dito sa 2 Kings chapter 24 hanggang chapter 26. Pagbabasahin po natin, diyan makikita natin na exactly nangyari itong propesya. Actually, propesya ito ni God through Prophet Habakkuk. Ulitin ko, ito'y sinulat ni Prophet Habakkuk. At hindi pa nangyayari nung sinulat niya ito, but later on it happened. Alam naman natin kasi ang Diyos na kapag sinabi niya ay talagang nangyayari yan. Yes, kaya nga nilinaw niya sa Deuteronomy chapter 18, na gayon din sa Deuteronomy chapter 13, na malalaman natin na ang isang tagapagturo o hindi kaya propeta ng Diyos ay galing talaga sa Diyos, ay lahat ng sinasabi niya na ay nagkatotoo dahil galing sa Diyos yun. Amen. So ito ay isang example lamang. Ngayon, during the time na sinusulat ito is actually ang gagamitin ng Diyos na tools ng parusa sa Judah ay ang Babylonian, because during that time the Babylonian Empire is still existing, Opo. Pero ngayon actually wala nang Babylonian na empire, spiritual na lang, they already vanished. But going back to that, so makikita natin dito yung mga ilang mahalaga na punto dito sa isinulat ni Prophet Habakkuk, yung mga reality, mga katotohanan na dapat nating makita, especially when it comes to this poverty o kahirapan. Yes, sir. Marami kasing nag-iisip, and unfortunately nakakalungkot pa, even today, lalo nga ngayon na may mga maling sabihin na natin maling pangunawa na sinasabi nila pag Kristiyano ka ay hindi ka dapat naghihirap. Pag Kristiyano ka dapat wealthy, healthy, and successful ka. So parang lumalabas na ang kahirapan at ang mga suffering ay hindi bahagi sa buhay ng tao. Well, in fact, makikita natin dito sa ating talata yung mga ilang katotohanan dyan. So una-una, umpisa na natin na isang punto na titignan natin dito. So unang-una, makikita natin dito na ang Diyos pala ay nagpaplano din ng kahirapan. Malinaw dito sabi niya inihahayag ni Prophet Habakkuk yung plano ng Diyos na gagawin niya sa Judah. At nakikita natin yung plano ng Diyos na gagawin dito ng Diyos sa Judah ay kahirapan, hindi pagpapala kung hindi kahirapan. But of course, we have to understand that in context because of punishment. Kasi parurusahan nga ng Diyos at gagamitin niya ang Babylonia para maghirap ang bayan ng Judah. They will become poor. Actually, talagang kahit sa kanilang kakainin, poproblemahin nila kasi ang kanilang mga pananim ay hindi mag-aani, wala silang aanihin. Famine yan, kagutuman ang mangyayari dyan. At hindi lamang yun, ayun nga, sila ay sasakupin pa, papahirapan sila ng Babylonians. So, ganyan ang makikita natin na ang Diyos ay hindi lang na pala puro blessing ang kanyang plano, o kanyang nasa isip, may kasama ring tinatawag na pagpapahirap. Well, praise be to God. Of course, dito ang bayang Israel ay tinuturing na anak ng Diyos. Alam mo, isa lang maganda kasi kapag tayo pinapalo o dinidisiplina ni Diyos bilang mga anak niya, ay isa na naman na dapat ipagpasalamat natin yan. Kaya nga ang title natin, ito yung title natin
thankful when there's nothing left. Mapagpasalamat tayo kahit wala nang naiwan. Oh. Hallelujah. Yan ang totoo, no? Matindi Katulad ng makikita nga natin dito si Prophet Habakkuk, although nakikita niya na dahil alam niya, kilala niya ang Diyos Yes, na pag sinabi ng Diyos, gagawin niya talaga ito Pero sinasabi niya na ahead pa lang, kahit na dumating na sa panahon na walang matira, kahit na hindi maganda ang sitwasyon, kahit na nasa kalagitnaan ng kahirapan, ay sabi niya, I will continue to rejoice in my Lord. My God is my strength. Ang sabi pa niya. Magpapatuloy siya na magpapuri, magpapatuloy siya na nagpapasalamat sa Diyos. So, balikan natin ito. Actually, 3 pointers natin. Pag-usapan nito yung poverty is actually God's plan and what should be our response kapag halimbawa na sa mga hindi magagandang sitwasyon tayo. And of course, isang paalala na ang pinaka-treasure natin ay actually ang Diyos, hindi ang blessing. Yes. Kasi yung iba, ang tinetreasure nila yung blessing. Dapat ang i-treasure natin is yung source of ng blessing. Dapat yan si God. So, Brother Alex, this is an eye-opener that poverty is part of God's plan. Ngayon, makikita natin sa ating talata ngayon dito sa ating pinag-uusapan si Prophet Habakkuk, nagkaroon o makakaranas ng kahirapan ang bayan ng Judah because of punishment. Yes, Now, ito yung big question. Ang kahirapan ba ay para lang ba sa mga sumusuway sa Diyos? Ibig sabihin na nakakaranas lang ba tayo ng kahirapan kapag tayo sumusuway? Of course, ang sagot, hindi. Although, ang kahirapan ay isa sa form ng parusa ng Diyos yan. Katulad dito sa ating talata, very clear naman na napaparusahan ng Diyos ang Judah through poverty. Maghihirap talaga sila dyan. Pero hindi ganyan lagi ang case na kung saan na ang kahirapan ay resulta ng parusa. Actually, may mga plano o itinalaga ang Diyos na hindi dahil sa parusa o pagdidisiplina, talagang itinalaga niya na may mga ilang tao na talagang magiging bahagi sila sa plano ng Diyos na sila ay maging mahirap. Halimbawa, perfect sample natin si Jesus Christ. Sige po. Okay, si Jesus Christ, sabi sa Biblia na dadapwat siya ay mayaman, ay ginawa siyang dukha. Saan natin mababasa yan? Basahin nga natin, kapatid, sa 2 Corinthians 8:9. 2 Corinthians 8:9. Okay. Sabi po dito sa 2 Corinthians 8:9, sabi po dito, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman at napakaduka upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhan. Yan, sabi diyan, dadapwat ang ating Panginoon ay mayaman, ay naging dukha o ginawang dukha. Sabi diyan. Of course, alam naman natin, given na yan ang ating Panginoon, the creator of all things, the owner of all things, lahat ay sa kanya galing. Yes. Yan, napakayaman talaga ng ating Panginoon. Pero anong sabi? Naging dukha. Ginawang dukha. So, makikita natin na ang plano ng Diyos na si Hesukristo ay papasok sa mundo bilang isang alipin. At pag sinabi nating alipin, inilagay pa sa kategory ng isang mahirap. Remember, Jesus Christ enter sa ating mundo, ipinanganak o isinilang sa sabsaban, born in a manger, sabi nga, which is a symbol of humility. Opo. A symbol of lowliness. Diba? Pangalawa, itong si Jesucristo,
na siya mismo ay sinasabi niya sa, halimbawa, sa Luke chapter 9 verse 58, basahin natin. By the way, bago mo basahin yan, batiin natin at greet natin itong si Pastor Benjamin Atanasio Jr. Yan, isang ating sumusubaybay ngayon. Good morning, Good morning po. Pastor Benjamin. Ito ay isa ring masipag at masugid na naglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So basahin nga natin yan na Brother Alex, Luke in chapter 9 verse 58. Shout out natin yan si Pastor Benjamin Atanasio. Yes. Okay, sabi po sa Lucas chapter 9:58. Sumagot si Jesus, may mga lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao wala man lamang matulugan o mapag-ighan. Yan. So take note, ang ginamit dyan ni Jesus na word, anak ng tao, hindi niya sinabing anak ng Diyos. Yes. Sabagat nung pumasok si Jesus bilang isang tao, hindi siya pumasok na mayaman. Kung hindi makikita natin na siya ay nasa class ng mahihirap. Para patunayan pa natin, bukod sa sinabi ni Jesus, kasi sabi ng iba, ay hindi, yan ay isang lamang parang metaphor, isang figure of speech. Talaga bang figure of speech o talagang ito ay sinasabi talaga ni Jesus na literally wala siyang ari-arian dito sa lupa? Kung titignan pa natin sa mga ilang ebidensya sa Biblia na talagang si Jesus ay pumasok na hindi mayaman sa daigdig. Tignan natin ang kanyang mga magulang. Tignan natin ang Luke chapter 2 verse 24. Imbestigahan natin kung mayaman ba si Jesus. Luxurious living ba si Jesus? O talagang nasa class siya ng mga pagiging mahirap? Okay, sabi po sa Lucas chapter 2 verse 24. At nagandog sila ayon sa inihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapate. Yan. May isang tao noon. Okay na. Okay na. So, Tama. sabi diyan, naghandog sila. Sino sila? Mga magulang ni Jesus, si Joseph at si Mary. Ang hinandog nila ay dalawang kalapati. Bakit kaya dalawang kalapati ang kanilang inihandog? Balikan natin sa Lumang Tipan sa sa Leviticus chapter 12 verse 8. Ano ba ang sinisimbolo ng kalapati na handog? Na ginagawang handog sa mga panahon po na yan. So tingnan nga natin kung mayaman ba talaga si Jesus dito sa lupa. Tingnan natin kung ang earthly living ni Jesus Christ is he is a rich person, luxurious living. Leviticus Chapter 12 verse 8. 12 verse 8. Opo. Okay, sabi po dito, kung hindi niya kayang magandog ng tupa, kukuha siya ng dalawang bato-bato o dalawang pitson ay ang isa'y andog na susunugin at andog para sa kasalanan ng isa. Matapos yandog ng saserdote para sa ina, ito'y ituturing ng malinis. Ayan. So makita natin, sinasabi diyan noon sa paghahandog, binanggit diyan na kapag hindi niya kayang maghandog ng tupa, ang ihandog ay kalapati. Bakit? Dahil para yon sa tinatawag na handog para sa mga mahihirap. So makikita natin ang kalapati na makita natin pinapractice ng mga magulang ni Jesus ay naghandog sila ng kalapati dahil they are in a poor class. Nahirap sila. Kaya nga actually may incident pa nga sa Biblia, di ba? Sabi nila, ba't kami naman niniwala yan nga kay Hesus Kristo na nangangaral, di ba? Anak lang yan ng karpintero at ang nanay niya ay si Maria. Yung kinategorize na karpintero lang ang tatay niyan, actually sa panahon po na yon, way back at that time, yung mga trabahong karpintero, mangingisda, that is in a class of the poor. Nasa level ng mga mahihirap yan. Opo. Dahil ang mga mayayamang trabaho yes, tama na ang tawag diyan, yung halimbawa yung kagaya si Mateo, ano tawag sa kanya, yung tax collector. Opo.
Oh, yan, at saka yung mga usually yung mga makikita mong may position sa mga sa Roman government at sa mga usually sa mga sinagoga, no? Yan yung mga usually mga matataas na o mayayaman. But dito yung context pa na yon, actually yung pagsabi na nila na anak lang yan ng isang karpintero, actually ang context nun is mocking, pangiinsulto yung parang binababa lang nila. So yan yung mga makikita natin na even our Lord Jesus Christ, datapwat siya ay mayaman, sabi sa 2 Corinthians 8:9, ay siya ay nagpakadukha o ginawang dukha. No? Pumasok sa mundo, Philippians chapter 2 verse 6 and 5 yata yan, ang sabi diyan, no? Datapwat siya ay Diyos, hindi niya pinipilitang kapantay ng Diyos, sa halip ay ibinaba niya o hinubad niya ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ang sabi diyan. So makikita natin that even our Lord Jesus Christ, nung pumasok siya po sa ating mundo bilang isang tao, ay plinano ng Diyos na ilagay siya sa mahihirap, sa pamilyang mahirap. At pangalawa pa, ito pang isang isipin natin, ang mga Israelites noon during the time when Jesus Christ was born ay naghihirap din ang Israel. Actually, remember, kasakop lang sa kanila ng mga Romans. Opo. So wala silang karapatan. They are also slave. So kita natin na very clear na ang plano ng Diyos tungkol sa kahirapan ay bahagi ng plano ng Diyos yan. Opo. No? At ito, di ba? Si Jesus pumasok, isinilang sa sabsaban. Pumasok sa mundo na mahirap, lumabas din si Jesus na mahirap. Nag-exist sa mundo bilang isang mahirap din. Ano ang katibayan? Yung krus. Ang krus nung panahon po na yan, during the Roman Empire, during that time, yung krus is a symbol of actually kahirapan o poverty din, dahil ang ipinapako o pinapersecute doon sa krus o pinapatay doon sa krus, unang-una yung mga kriminal na they cannot afford or wala silang kakayahan financial, o dyan sila pinapatay. Kasi pangalawang persecution o paghahatol dyan yung beheading, yan yung para sa mga class person. Tapos ano pa, ayan yung mga to put you shame, kasi noon ang pugot ulo tinatakpan ng ulo para hindi mapahiya. Ang makakakilala lang sa kanila yung personal. Pero dito sa krus, lantaran talagang, kaya nga hinubaran pa si Jesus, di ba? Sa harap ng maraming tao, public shaming yan. At yun nga, mahihirap. So si Jesus Christ namatay sa krus. This is also a symbol of poverty, kahirapan. Kaya nga Isaiah 53, kinonfirm yan. Opo. Sa Isaiah 53, I think verse 3, sabi ron, walang maganda na makita kay Jesucristo. Kung saan paano siya ay pumasok sa mundo at paano siyang lumabas, ay makikita natin. So, the bottom line, kung meron man sa ating Kristiyano na tayo ay nasa level ng pagiging mahirap, huwag kang malungkot, kaibigan. Yes. Huwag tayong maniwala sa mga usong turo ngayon na kapag Kristiyano ka, mayaman ka. Mag-ara ka. Na kapag Kristiyano ka, healthy ka. Well, in fact, ang dami sa Biblia na mga nagkakasakit na mga mananampalataya. Like si Apostle Paul, very perfect example si Apostle Paul. Namatay siya, nadala-dala pa rin niya yung tinatawag niya turn in the flesh. Na ito'y 3 beses niyang ipinalalangin sa Diyos, pero ang sagot ng Diyos, clearly no. Because my grace is sufficient. Opo. Sapat na. At pinaliwanag pa patuloy na dahil kapag ikaw ay mahina, doon nakikita ang aking kapangyarihan. So sa pagiging mahirap, diyan ay may purpose yan. Isa, gusto ipakita ng Diyos na bakit ka mahirap, para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ang dami pong mga galing sa hirap na nakita natin paanong itinaas ng Diyos. Alam mo, ito pa ang nakakamangha. Basahin natin ng James chapter 2 verse 5. Basahin natin ng James chapter 2 verse 5. May purpose yan eh. May purpose. Okay. Sabi po sa Santiago chapter 2 verse 5. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga duka sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kairangang
ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Mm. Si Mark yan. Oo. So, nakikita natin Amen. sa binasa mo dyan, Brother Alex, na hinirang ng Diyos ang mga dukha. O in short, pinili ng Diyos ang mga dukha. O? Tapos, ano ang dinuktong? Sapagkat sa mga mahihirap na yan ay makikita yung yaman ng kanilang pananampalataya. Yes, glory upang to God. pagyamanin sila sa pananampalataya. So linawin ko lang po, hindi naman ibig sabihin na pag mahirap automatic ay mayaman na sa pananampalataya, dahil may mga tao Opo. ring mahihirap Yun ang nakakalungkot. nawala talaga sa Panginoon. Oo. At gayon din naman, hindi naman lahat ng mayayaman ay mahirap sa pananampalataya, dahil may mga Meron din. mananampalataya din naman na mayaman din naman sa pananampalataya. Kaya lang ang sinasabi ko lang dito ay nilinilaw lang natin kasi nakakalungkot kasi yung mga teaching ngayon Opo. na totoo yan, naririnig ko yan na pag Kristiyano ka hindi ka dapat mahirap, hindi dapat makita sa iyo na naghihirap ka. Parang tuloy nagigilty ka kapag halimbawa wala kang sariling kotse tapos naglilingkod ka sa Diyos para tuloy ang tingin mo sa sarili mo ay hindi yata ako Kristiyano, bakit sila lang ang mayaman ay ako'y ganito. Kung kailan nagpapagamit. Tandaan natin, yung sinasabi natin mahirap, hindi naman yung ibig sabihin na hirap na katulad ng daga na wala na tayong masilungan. buti nga yung daga, may nakakain Ang ibig lang natin sabihin dito, hindi tayo extravagant life. Yes, hindi so tayo yun. yung nag-i-exceed na para bagang puro na lang luxurious. Dahil si Jesus naman, although nasa class siya ng pagiging mahirap, hindi naman ibig sabihin ay wala siyang makain. Dahil remember, ay karpentero si Jesus may source of income sila. Ang sinasabi lang nito ay i-correct lang natin yung understanding regarding dyan sa pagiging mahirap. Tandaan natin, kasama sa plano ng Diyos ang pagiging mahirap. Hindi lang po ang tandaan natin, lagi ko nga po sinasabi ito isa lang ang Jacob, isa lang ang Abraham, isa lang ang King David, isa lang ang Solomon. Ano punto ko diyan? Hindi lahat ay Solomon, ibig sabihin hindi lahat mayaman. Sa panahon natin ngayon, hindi lahat ay Manny Pacquiao. Opo. Meron talagang itinalagaan Diyos maging mayaman at meron namang itinalagaan Diyos na maging mahirap. Tapos nakita natin, kahit mahirap yan, pero pinagyayaman ng Diyos, saan daw? Sabi ni Santiago, sa pananampalataya. Kaya nga sabi, although kulang tayo sa pera, pero sobra-sobra naman tayo sa pananampalataya. Sarap. Ngayon, ano naman ang turo tungkol sa mayayaman? Kasi kasama rin of course sa plano ng Diyos na may meron siya talagang pagyamanin. Pero ito naman ang purpose. Basahin natin yung 1 Timothy chapter 6 verse 19 yata yan. O 18, 19, something like that. Basta tingnan natin sa 19. So sabi ni Pastor Benjamin, itinuturo ni Brother Eddie. Nako, oo nga ano pa? Brother Eddie, bilyan mo ba yan? Medyo malabo ang aking mata. Na ang ang kahirapan ay isang sumpa at dapat daw ang isang Kristiyano ay di naghihirap. Naku po, buti na observe mo yan, Pastor, hindi ko napanood yan tabi-tabi sa matamaan. Wala po tayong intensyon patamaan, pero talaga kasi yan ang nangyayari ngayon. Sabi naman ni Brother Mark, hello Brother Mark, Good morning. sumusubaybay din sa atin. Kasama natin tong masipag na nagte-text ng mga God's Word at manlalaro din to ng basketball. I miss you, bro. Maglaro tayo minsan. Sabi ni Brother Mark, amen bro. Ayan, So sige, pakibasa ngayon, 1 Timothy chapter 6. Ano naman ang Verse ano yun, Pastor? ano naman ang isang purpose? Bakit may ginawa ang Diyos na mayayaman? 1 Sige, basa. Timothy chapter 6 verse ano po yan? 18 siguro o 19, umpisa mo na sa 19. Okay, sabi dito, ganitong paraan silang makapag-iimpok para sa I-atras mahirap. mo sa 18. Tingnan ko nga 18 Ayan, 17 basa. Okay, 17. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili. Kung sa Diyos na masaganang magkakaloob sa lahat ng bagay sa ating ikasisiya, turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa. Yan. Maging bukas palad
at matulungin sa kapwa. Yan. So kita mo, no, ang Diyos may ginawang mayayaman. At ang purpose kung bakit may ginawa ang Diyos mayaman, upang maging mayaman sila saan? Hindi sa pera eh. Actually, para maging mayaman sila sa paggawa ng kabutihan. Yes, thank you. So yun ang purpose pala ng mayayaman lahat eh. Ang mahirap, ang mayaman, pareho under God's sovereignty, kung tawagin natin sa mga theologians yan, pareho may layunin yan, pareho may purpose yan, pero wag naman nating ituturo na pag mahirap, sinumpa ng Diyos. Ay, masakit. No? Dahil makikita natin na ang pagiging mahirap ay bahagi sa plano ng Diyos. Well, in fact, sa Old Testament nga, may nabasa ako doon na sabi nga ng Diyos pa nga sa bayang Israel during that time, anihan na, sabi ng Diyos. So, marami kayong aanihin. Ngayon, sa inyong dami ng aanihin, maraming matitira dyan. Huwag niyong kupkupin lahat, huwag niyong kunin. Alam mo ba ang reason? Bakit? Ayaw pakuha ng Diyos lahat. Upang yung mga mahihirap doon, kukunin nila yung mga natira at para sa kanila na yun. At may dinuktong pa dyan, tandaan niyo to, sabi ng Diyos, kahit kailan sa inyong bayan ay hindi mawawalan ng mahihirap. Yes. So this is an awakening for our time, na kapatid, ang pagiging mahirap at pagiging mayaman pareho pong plano ng Diyos yan at pareho pong anak ng Diyos yan. Huwag po tayong maniniwala sa mga nauusong teaching ngayon na kapag Kristiyano ka, abay dapat may kotse ka. Dapat mayaman ka. Hindi po totoo yan, mga kapatid, dahil mismo ang ating Panginoong Hesus pumasok sa mundo na mahirap, lumabas sa mundo na mahirap. Na marami pa rin mahirap. Yes, amen to that. And even, of course, pakikita natin sa circle ng disciples, mga early disciples ni Jesus Christ, ay mix yan, may mayaman at mahirap. Well, in fact, mas marami ang disipulo ni Jesus na mahirap. For example, yung core disciples ni Jesus Christ, si Apostle John, si Apostle James, si Peter, of course, Peter, si Andrew. Although, may mga mayayaman din disciples si Jesus Christ, kagaya ni Zacchaeus. Yan ang pinakamayaman actually na followers ni Jesus Christ. Si Matthew, mayaman yan. Si Nicodemus. Si Luke. Oo, tama. At meron pa si Joseph of Arimathea, mayayaman ang mga yan. At may mga mayayaman ding mga disipulo sa Jesus na babae. Sa Luke chapter 8, kung babasahin natin dyan, Ayan. So, naging klaro lang tayo. Dinuktong ni Brother Mark, sarap pakinggan, Pastor and Brother Alex. Purihin ng Diyos. Talagang alam mo, ang salita ng Diyos, buhay yan. Talagang sa mga talagang umiibig, ay umiibig talaga din sa salita ng Diyos. Yes. Sabi nga ang salita ng Diyos sa mga tupa, sa mga anak ng Diyos ay pagkain yan na masarap talaga. It's sweet in our ears and our taste. So yan, So next, tingnan naman natin yung isang punto na kapag nasa sitwasyon tayo, halimbawa, isa tayo sa hinirang ng Diyos o itinalaga ng Diyos na talagang plano niya na maging part tayo ng lower class. Ano dapat maging response natin? Katulad ni sinasabi ni Prophet Habakkuk, kahit wala, ang mahalaga, ang sabi niya pa rin, ang ano pa rin niya, ay ang mahalaga ay meron siyang Diyos sa kanyang buhay, may relasyon siya sa Diyos. Kaya sinasabi niya yung salitang my God is my strength. Yung salitang my God, that is a personal understanding na ikaw ay may relasyon sa Diyos. Kaya my God, sabi niya, is my strength. Ngayon, ang response natin, katulad ng pinapakita rin ito ni Habakkuk, kahit pa walang kahit na nasa kahirapan, ang sabi niya, I will continue to rejoice in my God. Sabi niya, patuloy akong magpapasalamat sa Diyos, which is actually yes. Alam mo kapatid, ang pagiging mapagpasalamat kahit anong sitwasyon mo, kaya nasa good times ka or nasa bad times ka, especially pag nasa bad times ka, ikaw ay mapagpasalamat pa rin sa Diyos. Yes, yan ay isang tanda at katibayan na ikaw talaga ay tunay na may pagkaunawa kung sino ang Diyos. Ikaw Amen. talaga ang sinasabing tunay na merong relasyon sa Diyos. Naiintindihan mo talaga na ang Diyos ay hindi lang iyong Diyos, kung hindi ang iyong Ama. Naalala ko sa Matthew chapter 6 verse 32, pakibasa nga natin ito. Matthew 6:32. Opo. Sabi dito sa Matthew 6:32, sapagkat ang mga bagay na ito
ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ng lahat ng ito. Ayan. So ang konteksto dyan sa Matthew 6, yung mga pangangailangan, sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang teaching dyan, na ang mga wala pang pananalig sa Diyos, yan yung mga warrior. Imbis na mapagpasalamat, warrior, complainer, nagrereklamo. Ano? Pero, dinuktong dyan sapagkat alam na ng inyong Ama, ang sabi. Kaya nga, alam mo, kapatid na Brother Alex at sa lahat ng sumusubaybay sa atin, kapag ikaw yung tao at Kristiyano na mapagpasalamat sa Diyos kahit ano po ang sitwasyon ng iyong buhay, ano man po ang iyong hinaharap, purihin ng Diyos, yan lamang ng isang tanda, katulad ni Prophet Habakuk, na ikaw nga ay tunay na may relasyon sa Diyos, na iintindihan mo kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Ano? Dahil ang totoo, hindi talaga yung blessing ang ating ang pinupuri. Ang pinupuri natin yung nagbibigay ng blessing at kahit anumang sitwasyon ay mapagpasalamat tayo. Yes, thank you, Lord. Alam mo, ang isa kasi dyan, brother, isang nauunawaan natin na tayong nakakaintindi kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. Isang nilalagay ng Diyos sa atin yung salitang contentment. Ano? Alam mo, hindi ka pwedeng maging mapagpasalamat sa Diyos kung wala kang contentment. Yan ang mahalaga. Yan din ang natutunan ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, I learned to be content in Philippians chapter 4. Naranasan kong maging mahirap, naranasan kong maging mayaman. Pero kahit anong sitwasyon sa mga ito, isang bagay ang natutunan ko, ang makontento. So ganun tayo. We cannot be thankful to God if we never be content. At liliwanawin ko lang mga giliw naming taga-subaybay. Yung salitang contentment, hindi yan yung definition na yung complacency, yung parang ganito Ang akala kasi ng iba na salitang contentment, kung ano yung pagkain mo diyan, kontento ka na. Linawin ko lang, dahil may tinatawag na katamaran. Opo. Ang ibig sabihin ng contentment, biblical yung ginawa mo yung kaya mong gawin at yung best mo, Kinalabasan. and then kung ano yung kinalabasan ng ginawa mo, kontento ka. Hindi yung mapaghangad ka pa na ba't ito lang ang nakuha ko. Yes, tama. Yun ang tamang gamit ng contentment. Maling gamitin mo ang salitang contentment. Tuyo ang ulam mo ngayon, Lunes. Isang linggo, puro tuyo. Tapos kontento ka na puro tuyo. Ang problema, wala kang ginagawa. Wala. Kaya puro tuyo ang ulam mo. Mabuti nga, may tuyo pa. No? Ayaw Tandaan ng Diyos ng natin, tamad. dahil ayaw ng Diyos ang tamad. Malinaw sa turo ng Biblia yan. Huwag pakainin ng tamad. So, yun linawin lang natin. Yun ang ibig sabihin ng biblical contentment. So, dapat malinaw what should be our response. Kahit ano po ang sitwasyon natin, in good times or in bad times, bumabagyo o umaaraw, lagi tayong mapagpasalamat sa Diyos dahil alam natin, when we understand that God is the sovereign God. Opo, Ibig sabihin, siya lahat ang may hawak ng lahat, siya lahat ang totoo na nagpapangyayari ng lahat. At kung gawin ng Diyos na tayo ilagay sa class ng mga mahihirap, ang mahalaga ay mayaman tayo sa Panginoon. Mayaman tayo sa pananampalataya. At kung ikaw naman ay gawin ng Diyos na mayaman, huwag kang magmayabang, bagkos maging mayaman ka naman sa paggawa ng kabutihan. So may nanonood din sa atin yan si Brother Norman Bugnay. Ayan, ito rin isang Good morning. Good morning. tapat na manggagawa ng Panginoon. Kumusta po, Brother Norman Bugnay? Thank you for watching with us. Ito ba, sabi ulit ni Pastor Benjamin, ginagamit nila ang John 10:10 na sabi rito, na naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Tapos buhay na masaganang lubos. Yan nga, Pastor Benjamin, if you are going to understand it in context, yung John 10:10, hindi naman pinag-uusapan dyan yung material. Masaganang buhay ay inasabi na buhay sa langit. Hindi lang buhay sa langit, kung hindi yung pinaghaharian tayo ng Diyos. Yes. Mayaman tayo sa unang-una ay sa spiritual. Thank you, Pastor Benjamin, for giving us your insights. Talagang kikita naman natin talaga na tama itong sinasabi ni Pastor na
ito kasi si Pastor, observant din tong sa social media. Yun ang maganda. Nakikita rin niya talaga yung mga nagsusulputan ng mga ewan ko kung saan nila nakuha yung lakas ng loob na magturo na pag Kristiyano ka, dapat mayaman ka. Ano? Nandiyan yung mga natin eh. Okay, so going back tayo, okay, so alam na natin what should be our response, thankful tayo in a sense na alam natin na at naiintindihan natin kung paano gumalaw o kumilos ang Diyos sa ating buhay. Yes. Of course, practical tayo, wisdom naman yan. Hindi rin naman tayo dapat maging thankful kung tayo ay, halimbawa, tayo ay sa kasamaan, hindi tayo dapat maging thankful. Yan. Wisdom lang. Hindi tayo dapat maging thankful kung mayroong yung kapwa tayo na nahihirap. Salamat at siya'y naghihirap. Hindi naman ganun. Dahil may turo rin sa Biblia, sabi ni God yan doon sa lumang tipan, baka magbagong isip niya, hindi niya natuluyang parusahan kapag tayo ay nagpupuri o nagdidiwang sa kahirapan ng iba. Kaya hindi rin ganun. Opo. Ayan. So, next, itong pailan na paalala sa atin, the greatest treasure. Tandaan po natin, ang greatest treasure ay hindi yung blessing. Ang greatest treasure ay ang mismong ang Diyos. Kaya treasure na sobrang laki na meron tayong relasyon sa Diyos. Totoo. Meron tayong tinatawag na, pag sinabing relasyon, hindi lang natin siya tinatawag na Diyos, kung hindi tinatawag natin siya na Ama. At tandaan natin, since God is our treasure, alam naman natin, dito sa lupa, yes, meron talagang mga itinalagaan Diyos na talagang yan ang magiging buhay natin. Dadaan tayo sa kahirapan. Pero, it doesn't matter. Kasi ang importante, ito ang sigurado, sa langit, lahat tayo mayaman. Thank you, Lord. Lahat tayo ay tagapagmana. Dahil tanda natin, sa Biblia, actually, especially to us Christian, ang pangako sa atin ay heavenly kingdom. Yes. It's not earthly kingdom. Yeah, Tandaan natin yung sinabi mismo ni Jesus, ang aking kaharian ay wala rito sa lupa. Amen. Kaya tayong mga mananampalataya ay wag ting tayong parang ang kingdom na natin ay nandito sa lupa. Dapat ang kingdom natin ay nasa langit. Kaya nga sabi nga, ang mindset natin, Colossians 3:2, anong sabi? Basahin natin, anong mindset natin bilang isang Kristiyano? Colossians 3:2. Ayan, So, abangan nyo po mamaya yung question and answer natin at maaari po kayong manalo ng cash prizes doon. At kung meron kayong mga biblical question or hindi kaya nais nyo humingi ng payo, pwede po nyong i-text at pwede nating i-discuss yan on air. Sige, Yes. Brother Alex, basa. Sabi po sa Colossus chapter 3 verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Yan. So, kaya sinasabi ko, kahit si Jesus, sinasabi niya, ang aking kaharian wala rito sa lupa kundi nandun sa langit, sabi niya. Gayon din tayo. Tandaan natin, hindi dito sa lupa ang ating kayamanang tunay. Ang kayamanan nating totoo ay nasa langit. Kaya habang nandito tayo, isa pa sabi ni Jesus sa Matthew 6, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit at Amen. hindi dito sa lupa. So yan mga kapatid, harinawa ay tayo ay na-bless sa aral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Tandaan natin, hindi tinuturo ng Diyos na maging tamad tayo, magsipag tayo, at kung ano man ang maging resulta ng ating pagsisipag, kung hindi man tayo maging singyaman ni Manny Pacquiao, hindi man tayo maging singyaman ni Solomon o ni Haring David, tatandaan natin, lahat po yan ay may purpose. Isa lang ang purpose ay of course maitaas natin ang karangalan ng Diyos. Yes. Amen? Amen. Ayan. So yan, Brother Alex, tayo dadako na sa ating part ng isa pang ating program, ang question and answer. So yan po, ang tatawagan ninyo 0970-166-2668. Yes. Ayan, yan ang ating Yan na. tatawagan. I-save nyo na yan in advance para sa susunod na program natin ay madali nyo pong tawagan yan. Opo. At doon naman sa mga question nyo sa comment, pwedeng dyan sa live sa Facebook, kung saan man yung platform dyan na ngayon ay nakikita nyo, dyan kayo pwedeng magtanong naman. Kung meron kayong biblical question or you want some advice, at pwede po nating i-discuss. Amen, sabi ni Brother Mark. Talagang tinapos ni Brother Mark itong baka ating manalo yan. program. Abangan nyo, baka kayo manalo. So ito ang
unang tanong natin. Ako. So first question natin, itong ating teksto, itong Habakuk chapter 3 verse 17 to 19, sino ang sumulat nito? Itong ating teksto. So yan ang ating unang tanong. Sino ang sumulat nitong ating main tekstong Habakuk chapter 3 verse 17 to 19. Yan. So yan ang ating tanong. So habang inahabangan natin yung tumatawag, Brother Alex, baka may announcement ka pa, huwag na i-greet. Okay na pero may Greet na lang. Ay, greet ginigreet namin ang mga kasama namin dyan sa magigiting na mga manggagawa. Ayan, mga team dyan, sila Joy, sila Ashley, Pong, and sila Riza. Ayan, sila Zaira. Ayan, sila Jeros. Yan. Ayan, magpatuloy lang kayo at maging thankful sa lahat ng nangyayari sa ating mga buhay. Yan. Si Ate yan, napakasipag niyan. Lagi yan nakasubaybay sa ating mga team. Yan, by the way, ihabol natin si Sister Noemi Lafrades also watching with us right now, and Sister Jenny Liban. Ito yung mga kakilala kong mga talagang tunay na mga oo. So mukha yatang nahirapan kayo sa unang question natin. Ulitin ko tanong, sino yung propeta na sumulat ng ating pinakatalata, itong Habakuk chapter 3 verse 17 to 19. Kaya nyo yan. So kung wala pa, sige, abangan lang natin, open pa rin yan. Ibato na natin yung next question natin. Ito siguro naman may makakasagot dito sa pangalawang tanong natin. So second question, pero open pa rin yung first question kasi wala pa nakakasagot. Ayan, may tumatawag. Hello, maganda po kayo. Tuwing umaga, Huwag mo daw lulaw di speaker. Sino po sila? Si Edna. Hello po, Sister Edna Pinong pala. Ayun, miss po namin kayo. Kumusta po kayo? So, ayun ang tanong natin. Sino yung propeta na sumulat nitong ating teksto? Prophet Habakuk. Yun, daling Amen. Congratulations Sister Edna Pinong. Talagang kami natutuwa sa iyong tapat na sumusubaybay talaga sa ating program. Amen. Kaya naman kayo ang pinagpapala Silan. ng Panginoon. Diyan sa Silan. Kumusta kayo lahat diyan sa Silan? Papasyal tayo dyan. Sa naman, umiinit dito sa Silan na naglalaba. Buti saan mainit dito mainit yung mga naglalaba. Mainit na ang ulo kasi wala araw anyways, maraming salamat don't forget to continue to of course to to share natin ito para marami pang maabot ng salita ng Diyos. So God bless you. Salamat. Brother Okay. Alex, baka pwede ko pang sagutin ang second question ko kung walang sa tawag. Sa second question, ibigay natin ng opportunity sa iba. Okay. Oo, para Okay, kumalat ang thank you. pagpapala ni Lord. Opo. Sige. Thank Again, you. dating gawin, paki-send po yung GCash ninyo. Okay. So remind ko lang salamat Yes, ulit. So remind ko lang sa mga tatawag, dapat may GCash kayo kasi doon natin isesend yung ating premyo. By the way, yung limited time to, within a week o within 1 week ay ma-claim nyo dapat yung price nyo rito kasi after that ay magiging void na po. Hindi na po kami magbibigay ng premyo. So dapat within a week ay makuha nyo po at dapat may GCash kasi doon natin i-send. Yes. So next question natin, ito actually kung talagang nakikinig ka, madali mo masasagot ito So ito ang question natin, ano ang title ng ating topic ngayon at of course ano yung pinaka-teksto ng ating topic ngayon. Yun lang. Yan ang pangalawang question. So habang inabangan natin, patuloy tayong mag-greet, Brother Alex. Wait nyo na po. So ulitin ko yung tanong, So ano yung pinaka-teksto at ano yung pinaka-title ng ating topic ngayon. Okay? So
greet natin uli itong ating mga, of course, mga sponsors, Brother Jose Taming, Brother Yes, Norman morning, Santonillo, morning. sila Sister Jenny, si Salda, sila Doc Ritos, Dr. Ritos, yung mga yan ang ating mga talagang masugid na patuloy na sumusuporta sa ating gawain, At of course, andyan din ito may tumatawag na. Okay. So, ito Ayan. Hello, magandang hapon, umaga po. Ano po yung sagot sa ating tanong? Pagkakaroon po ng kahirapan po, sir. Pagkakaroon ng kahirapan na hindi yun ang pero although medyo tumama doon, kahit yung teksto na lang po, ano yung pinaka main text natin? Pinaka main text o scripture. Kaya niyan. Habakuk chapter 3 verse 17 to 19. Yun! Congratulations na merong nanalo ng second caller natin. Taga-saan po kayo at ano pong pangalan po ninyo? Amin Soti po dito po sa KM24 po. Okay. So, mayroon tayong bago ngayong winner. KM24? Okay. KM24? Wala yatang 24. KM24 po? Opo, sir. Okay. Medyo malayo-layo yan. Okay. Silan din po ba yan? Ha? Sa Silan din po? Hindi, dito po sa Atok. Atok yan. Okay, very sige. good. Ano pong pangalan uli? Amin Soti. Ayun, Anisote. So, huwag po kalimutan yung GCash nyo kasi paalala ko, pag hindi na-claim within 1 week ay hindi na po kami magbigay ng price. Dapat ma-claim nyo within 1 week. So, GCash, don't forget, i-text nyo lang po rito sa number din na ito. So, salamat po at congratulations, God bless. Madam Ani. Madam Ani. Okay, God bless at sa susunod po ulit. God bless ka po. Yan. So, congratulations. Nakakompleto ang ating winners. So, yan. Diyan tayo magtatapos. At salamat sa lahat ng sumubaybay at abangan nyo kami uli. Kailan ba ang ating next program sa 3rd. Uli po. Third Monday. Monday uli. So, kasi kami Third first and third Monday of the month ang ating program. So, abangan nyo po kami muli. At again, tulad ng lagi namin paalala, uminom ng dami ng tubig na inumin at matulog ng wasto sa oras upang maging mas masaya ang ating buhay kalusugan. Pahabol pa siya, God bless Amen. sa inyong lahat. God bless sa inyong lahat. Kung may humabol pa, may electrical and CCTV boys is watching. Ayan. So, sige po. Mark, God bless, bro. God bless ulit sa inyo na. Kita-kits po sa susunod. Amen. Thank you, Lord. Usapang Biblia, halina't makinig. Salita ng Diyos ang ating maririnig. Liwanag at pag-asa sa bawat salita. Katotohanan ay iyong madarama. Tuwing programa, huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan. Huwag palalampasin. May mensahe ng buhay na walang alinlangan. Usapang Biblia, tinig ng pananalig. Hatid ay pag-ibig na tunay at katotohanan.